Umupo ang pamilya Ramirez sa lumang kahoy na mesa. Ang lamig ng gabi ay sumasabay sa bawat hangkag na sulyap sa paligid. Sa ibabaw ng mesa, isang maliit na palayok ang ulam, tuyong isda at kanin na halos walang lasa. Wala ng sariwang gulay, walang mantika, walang kahit kaunting espesyal sa hapunan. Si Andres ay tumingin sa kanilang mukha, ang ama niyang nakaupo, nanginginig ang mga kamay, ang ina niyang abala sa paghahain, at ang kapatid niyang si Sofia, tahimik, halos hindi naglalakad ng maayos dahil sa gutom. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ramdam ni Andres ang matinding galit at pagkabigo. Sa isip niya, ang lahat ng ipinadala niyang tulong sa pamilya, ang pera, oportunidad, at kabuhayan na dapat sana ay magpapasaya sa kanilang buhay, ay napunta sa hangin. 20 milyon na ang naiipon niya sa lihim na accounts, pera na dapat ay magagamit ng pamilya para sa bahay, pagkain, at bagong simula, at sa halip, wala sa kanila ang natanggap. Sa likod ng baryo, si Jonel, ang kababayan na minsang pinagkatiwalaan niya, ay yumaman sa pera ni Andres. Nagbihis ng mamahaling damit, nagpakita sa plaza na parang tagumpay ay sa kanya, habang ang pamilya Ramirez ay nananatiling gutom at naghihirap. Tumayo si Andres, pinisil ang kanyang mga kamao hanggang manginig ang mga daliri. Ang init ng galit ay parang apoy sa dibdib niya. 20 milyong piso, bulong niya sa sarili, malamig at puno ng kasakit. 20 milyong piso na ipinagkatiwala ko, at ang pamilya ko, narito, nagugutom pa rin. Huminga siya ng malalim, sinubukang kontrolin ang emosyon. Ngunit hindi niya kayang itago ang kirot sa kanyang puso, ang pagkabigo, ang pangungutya sa kanyang pamilya, at ang kawalang katarungan na ipinakita ng taong pinagkatiwalaan niya. Tumitig siya sa mata ng kanyang ama. Pa, simula ngayon, hindi na tayo ganito. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng bigat at determinasyon. Tumitig siya sa kanyang ina at kapatid. Ang mga luha ay pumapatak sa pisngi niya, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa galit at pangako. Sa loob ng isip niya, may lihim na pangalan, Shadow Knight. Ito ang code name niya sa hukbo, simbolo ng kanyang lakas, disiplina, at taktika. Hindi ito alam ng pamilya, hindi ito nakikita sa kanilang mata, ngunit ito ang magiging sandata niya sa pagbabalik loob sa baryo at sa paghahanda ng kanyang lihim na plano. Hindi na natin hahayaang maagawan tayo ng pagkakataon, bulong niya sa sarili, tahimik, puno ng determinasyon. Hindi na natin hahayaang ang iba ang magpakitang gilas sa ating buhay at kontrolin ang ating kapalaran. Simula ngayon, babaguhin ko ang lahat. Tumahimik ang pamilya. Ang lamig ng hapunan ay unti-unting napalitan ng tensyon, pag-asa, at pangako. Sa likod ng bawat titig ni Andres sa kanila, may lihim na apoy na naglalagablab, isang apoy na magbibigay sa kanya ng lakas bilang Shadow Knight, ang misteryosong code name sa hukbo na magiging susi sa kanilang muling pagbangon. Chapter 3, Shadow Knight ang pangalan ng takot. Bago pa man bumalik sa baryo, bago pa man muling maramdaman ang gutom at kahirapan ng pamilya, si Andres ay naglakbay sa ibang mundo, isang mundo ng lihim at digmaan. Dito niya nakuha ang kanyang code name, Shadow Knight. Hindi ito basta-basta ibinigay. Kinailangan niyang patunayan ang sarili sa bawat misyon, sa bawat labanan, sa bawat lihim na operasyon. Sa loob ng 6 na taon, naging siya ang taong walang pangalan sa mga opisyal at kinatatakutan sa mga kaaway. Ang unang pagkakataon na ginamit ang codename na Shadow Knight ay nang siya ang iisang sundalo na pinabagsak ang isang grupo ng malalakas na mersenaryo sa silangang Europa. Sa loob ng isang gabi, nagising ang buong rehiyon sa balita. Isang mersenaryo na dating pinakamapanganib sa rehiyon ay napatay ng walang bakas ng operasyon. Isang mafia network na kumikilos sa 3 bansa ay biglang nag-collapse dahil sa strategic strikes na hindi makita kung sino ang responsable. Ang special forces ng ibang bansa ay nagulat na mayroong isang misteryosong sundalo na tila, laging nasa dilim, laging may impormasyon bago pa man magsimula ang labanan, at hindi kailanman natitinag. Dahil sa lawak at panganib ng mga operasyon, alam ni Andres na hindi niya kayang gawin ang lahat mag-isa. Kaya bumuo siya ng sariling Elite Special Forces Team, ang pinakamatalino, pinakamapanganib, at may kakaibang kakayahan sa buong mundo. Siya ang pinuno, ang utak, at ang puso ng grupo. Mga miyembro ng Shadow Knight Team: Elara, Viper, Santos expert sa stealth infiltration at intelligence gathering.
Tahimik ngunit mapanganib, may abilidad na mag-access ng pinakamahigpit na security systems. Siya ang mata ni Shadow Knight sa lahat ng operasyon. Dante, Razor, Cruise Demolition at Tactical Assault Specialist. Matapang, minsang brash, ngunit laging protektado ang team. Siya ang palaging nagbubukas ng daan para sa lahat ng risky missions. Kira, Phantom, De Los Reyes Sniper at Reconnaissance Expert. Walang kasinungalingan sa kanyang mata, lahat ng target ay hindi makakatakas. Siya rin ang tagapagbantay sa bawat lihim ni Shadow Knight. Lucian, Ghost, Moro Close Combat at Unarmed Martial Arts Master. Kakaiba ang kanyang galaw, parang anino sa labanan. Siya ang proteksyon at strike force ng grupo sa mga pinakamalapit na labanan. Rina, Circuit, Valdez Tech Genius at Hacker. Kayang sirain o manipulahin ang anumang network o communication system sa mundo. Siya rin ang nagko-coordinate ng lahat ng operasyon remotely. Bawat isa sa kanila ay may sariling personalidad at kwento, ngunit lahat ay naniniwala sa pangako ni Andres. Ang misyon ng Shadow Knight ay hindi lang laban sa kriminal, kundi sa hustisya at proteksyon ng pamilya at mundo. Sa loob ng isip ni Andres, ang pangalan na Shadow Knight ay hindi lamang code name, ito ang simbolo ng kanyang disiplina, katalinuhan, at kapangyarihan. Ang kanyang team ay extension ng kanyang sarili, tahimik, mapanganib, at eksaktong nakatutok sa misyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang kanyang lihim. Ang pamilya niya sa San Isidro ay hindi pa alam ang kanyang tagumpay, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang team. Para sa kanila, siya lang ay Andres, ang anak, kapatid, at anak ng ama na minsang naghirap at nagutom.